how do we know which stocks to buy? In this particular case, the context is more of a top-down approach. Ang gusto nating bilhin na stocks, yung mga malalakas. Ano bang ibig sabihin ng malakas? Tumataas yung presyo, malaki ang pagtaas ng presyo, at sobrang daming bumibili. We look for strong sectors. Tapos, dun sa mga strong sectors na yun, mamimili tayo ng mga stocks na meron ding indication na malakas yung stock nila. Last but not the least, pag na-identify na natin yung mga magagandang stocks, yung mga strong stocks from those strong sectors, pusisain na natin yung individual stock na charts ng mga stocks na yon. If you go to Equip, no, PSE Equip, you can see that dun sa indices. Okay, so ito may home, may indices, no? Makikita niyo sa left-hand side may mga sectors, no? May mga sub-indices, no? Natawag namin, no? Na ginrupo-grupo nila yung mga klase ng company. Titignan natin yung charts ng bawat isa dito para malaman natin kung anong sectors ang malakas ngayon. So pag nilatag natin yung mga charts nila, ito sila. Okay, so financials, industrial, holdings, services, mining and oil, and of course property. Sa 6 na charts na to, no, ang nakikita natin na may higher highs and higher lows lang are the financials, diba? Mga bangko, no? And of course yung mining and oil, no? Yung industrial, naka-higher low siya, pero same high. Okay, may potential na pwede mag-higher high in the future, but we don't know yet, no? Sa ngayon, medyo sideways lang siya. Okay? Si holdings, parang si industrial, ganun din, no? Si services, talagang sideways, no? Talagang hindi higher low, no? So, hindi pa natin alam kung how it would turn out in the future, no? Si property, yan, medyo bearish talaga, no? So, naka-lower high siya with the same low. Okay, so ang bias niya is really to be bearish pa din. Pag tinignan natin, looking at the long-term chart of the financials, makikita natin, tinitest niya yung previous high niya, di ba? So parang testing, parang sinusubukan niyang basagin yung resistance, no? For the mining and oil chart, wala siya sa taas, nasa may bandang baba pa siya actually, no? Pero if you look at the price action, no, and the long-term chart ng mining and oil, pag nag-aral kayo ng technical analysis, parang ma-identify nyo, no? There's a very familiar chart pattern that the PSE Mining and Oil Index is forming, no? We call it a bullish head and shoulders bottom, no? Na kapag nag-break out, okay? So bullish days ahead, no, for mining and oil. Kung mag-i-invest ako, anong pipili? Anong mga stocks ang pwede kong bilhin? Eh di yung mga stocks na nasa loob ng financials and mining and oil index. Ano-ano yon? So makikita natin yung sa Equip, yung index constituents ng banking or ng financial sectors, ito yon. AUB, BDO, BPI, and the rest. Diba? And of course, yung mining and oil, APX, Atlas, Benguet, etc. So paano natin malalaman yon? So in this particular case, what we'll use is the screener function of PSE Equip. No? So makikita nyo sa main menu nila, sa tools, then yung screener. No? Pag kinlik nyo yon, ito ang lalabas. Okay? So sa gilid, no, sa left side niya, makikita natin yung mga filters, yung mga parameters na pwede nating gamitin, no, as a reference ng system ni PSE Equip para maka-filter, no, makasala, no, ng mga stocks, 'di ba? Marami, 'di ba? Na marami kasing stocks sa market, 'di ba? Pero ang gusto natin yung mga nandun sa mga sector indices, no? Hindi kasi lahat ng stocks na nasa PSE nasa mga sector indices. So gusto natin yung mga stocks lang na may membership, no, sa sector indices. In particular, gusto natin makita yon kasi ang hinahanap natin yung mga stocks na nasa financial and mining and oil index, no? Aside from that, gusto natin may price momentum, no? In this particular case, we measured momentum through the price action alone, no? Gusto natin yung year-to-date price change is more than 10%, di ba? March pa lang, di ba? March pa lang for the year. Year-to-date more than 10%, 3 buwan lang 10%. Kung umakyat yung presyo ng ganong kalaki sa ganitong short period of time, then the market really wants it. The market really wants it. They're buying it even if it is increasing in price at that rate. 3 buwan, 10%, mas malaki ba, edi mas bullish pa sila.
We are looking for stocks within the financial and mining and oil sector that have been bought up. Ibig sabihin, tumaas yung presyo, no? Pero gusto natin tumaas yung presyo dahil marami silang binibili. No? So hindi enough na they have been bought up lang, no? Kasi pag pwedeng tumaas kasi yung presyo pero konti lang yung volume di ba, no? Kung walang sellers na malapit tapos masyadong mataas yung next price, no? Pag binili yon kahit kaperaso lang tumataas yung presyo no? So hindi yan indicative ng demand, no? Gusto natin tumaas yung presyo dahil maraming binili, no? In that particular case, ang screen natin, no, is that value turnover, no? In this particular case, we measured the participation, no, the interest of the market using the 10 trading day average value turnover. Ang result na is itong mga to. Okay, so si BPI, si China Bank, si Philex, si Apex, si PNB, tapos si Atlas, si PSE, and Asia United Bank, no? So, but yung iba yellow, tapos ito sila Atlas, PSE, tsaka si AUB, ano ba to? Flash. Yan, yung hindi yellow, no? So, ano lang to, may momentum sila, okay, may momentum kasi the price increased for above 10% during a short period of time. Kaya lang yung value turnover kasi on the average for the past 10 days, medyo maliit. Okay, so si PNB 17 million per day on the average, no? Si Atlas 3 lang. Si PSE 1.68 lang. Si AUB nga kalahating million lang, di ba? So medyo maliit. So ang tawag naman doon is liquidity din. So kung sakali lang na magte-trade ka ng market, it really helps, no, that you stick with liquid names, no? Ibig sabihin yung mga value turnover nila on the average, no, mas malaki, sobrang mas malaki kaysa doon sa amount na iniisip mong i-trade yung stock. No? So going back, no? So na-identify natin ang strong sectors are financial and mining and oil. Paano natin na-identify? Looking at the charts, no? Ng mga sectors na yon. Inusisa natin yung financials and mining and oil and we came up, no, with a list of stocks. Next, no? So alam na natin yung mga magandang or strong stocks within the strong sectors. Ang trabaho natin ngayon bago tayo bumili, no, is tignan yung mga individual stocks nila. Tingnan lang natin yung mga basic, no, na tinitingnan natin. So, for example, sa trend, no, may higher highs and higher lows ba siya, no? Sa relative strength index, no, which is one of the indicators of momentum, more than 50 ba siya, no? Yun yung demarcation natin. Pag above 50, bullish, pag below 50, bearish, no? Pag MACD, moving average convergence and divergence, pag more than 0, ibig sabihin bullish. Pag less than 0, ibig sabihin bearish. Based on those simple parameters, syempre, ang actual is mas komplikado than this. China Bank, same method, no? Higher high and higher low, yes. Although, medyo nagkakaroon siya ng resistance sa previous high niya. Okay, may konting breakout, pero mas maganda kung ma-confirm ng mas malayo. Di ba? Kasi sa ngayon, nandyan siya. Okay? RSI is above 50. Okay, kaya nasa oversold, overbought level, no? Around 70. And of course, yung MACD niya is still above 0. Si PNB, exponential, no? Exponential ang kanyang paglaki. Yan, higher high na higher low pa rin. 85 ang RSI, okay? So overbought, no? And of course, yung MACD is still above 0. Ganon din kay PSE. So in this particular case, may same high lang si PSE, no? Wala pa siyang breakout above the previous high. RSI niya is below 50 but MACD niya is still above 0. So kung strong si PSE, parang hindi. Okay? Si AUB lalo na, no? So si PSE, MACD is above 0 pa. Si AUB sa ngayon, hindi na. Diba, no? Tapos sa trending niya, no? Kita natin may support ka dito, tapos kanina medyo bumaba yung presyo below support. So that could be a breakdown, a lower low. Okay? So not good for AUB. Philex, all yes. Okay, all yes. Pero again, may konti lang tayong warning from the RSI, no? Naglo-lower high ang RSI and yung MACD niya, while still well above 0, mukhang gusto mag-cross below signal. So, medyo may caution tayo dyan, no? Pwedeng correction lang, no? Pwedeng correction lang, magsa-sideways movement and then aakyat ulit, okay? Pero pwede rin namang more significant reversal. Okay? Pero sa ngayon, sa nakikita natin sa charts, okay pa siya. Okay? APX, similar.
Okay? Atlas, ganun din. No? Pero again, may warning lang tayong konti dito kasi maliit ang value turnover niya. No? Around 3 million pesos lang doon sa nakita natin kanina. Okay? Sino yung mga strong stocks na may strong charts? Okay? So sa financial, si BPI, si BC and PNB na lang ang natira. Tapos si Mining and Oil, Philex, APX, and AT pa din. Okay? And that is our stock pick. Part ng evaluation natin, ng due diligence natin sa pag-i-invest, pagpili ng stock sa market is fundamental analysis and valuation. Okay? Luckily for us, merong mga reports na nasa loob ng equip, no, na pwedeng makatulong sa atin. So, para makita niyo yung mga reports na yan, dun sa search bar, no, dun sa upper right portion, type nyo lang yung ticker ng stock na hinahanap nyo. So, symbol, for BPI, BPI. Okay? Mapupunta kayo dito sa company page nila. Okay? Tapos, makikita nyo sa upper right ulit, company report. Okay, nadaanan na kanina ito, but I just want to show you again, no? Maybe I can provide some insight sa laman nito. Diba, no? So ito, sa detailed stock report niya, may average score. Okay, so basically 7 and up are okay, no? At ang mga tinignan nila ay itong mga to. Okay, yung earnings, fundamental, valuation, some risk metrics, and of course, price momentum among others. Okay? Meron din sila ditong in-identify na kung may BPI yung tinitingnan mo stock, pero ito yung mga peers niya, na yung mga katulad niya, baka gusto mo rin pagpilian. Parang gano'n. No? So, in-identify na lang din niya yung makikita mo rin dito, no, yung mga katulad ng kumpanya and how BPI fares against those other companies. Okay, para lang medyo ma-open up pa rin yung perspective mo aside from dun sa nakita mo, dun sa proseso mo. Okay? Ito sa valuation, may price target sila. No? So 132 yung presyo ng BPI nung ginawa tong report na to. May mga nag-estimate as high as 177, may mga nag-estimate as low as 121, so babagsak from 132, no? On the average, 152, no? Which is again, still 15% above the 132 na price. Okay. So may earnings estimate, may makikita natin, Shyam ang nag-recommend sa stock na to, no? Actually 10 pala 10, pero yung Shyam doon, buy. No, tatlo sa Shyam na yon, strong buy, no? So ibig sabihin malaki ang target price nila. Among others. So yan, profitability, debt, earnings quality, dividend, no? Tapos yung mga metrics ng fundamentals, no? So if you get to know them, no, they have their individual purposes, no? May mga message sila sa atin about the company, no? So if you have scope pa to learn about fundamental analysis, then better. Okay, among others, to relative valuation. So kung titingnan natin, relative to 5-year average niya, may 21% discount ka pa sa price to earnings ng BPI ngayon. Relative to 5-year average sa forward price to earnings, may 13% discount pa. Ganun. So basically, yung sinasabi, medyo mura pa, no, si BPI, among others. Yan. So, yan. So ito yung sa price momentum indicators ni BPI, no, dun sa report galing sa Refinitiv. In summary, technical analysis po, yung topic natin today is the study of market action, no? For the purpose of, di ba? Inaaral natin yung mga nangyayari, kaganapan sa market para malaman natin, magkaroon tayo ng ideya sa probable lang, no? Probable future price trend, no? Kung yung future price trend na result ng aral natin is pataas, then we buy, no? Otherwise, then we don't buy, no? Or we sell kung meron tayo na stock na yun. Okay? One way to choose stocks, kasi maraming ways to choose stocks, no, is by looking for strength. Diba? So start with a strong sector, just what we did, no? We identified financials and mining in oil. Then choose strong stocks within the strong sector. Ang ginawa natin, in particular, tinignan natin yung momentum sa presyo by looking at the laki ng price change, more than 10% year to date. Okay? And of course, we studied individual stocks, no, para malaman natin kung alin sa mga yon ang may strong charts, no. So basically, looking at the trend, higher high, higher low, and two momentum indicators, MACD and RSI. Okay, so PSE Equip, as you have witnessed, di ba, can help us in stock picking with its market data, charts, and the screening tools, di ba? But beyond that, no, PSE Equip can also guide us in different aspects pa, no? So fundamentals, valuation, and yung mga risk considerations, kung kaya nyong intindihin, mas maganda, no? That
all of this can be found no dun sa report ng Refinitiv no na nandun makikita nyo rin sa PSE Equip. How do we factor in the PSEI performance when buying stocks? For example, if the total PSEI is on a downtrend, but the financial sector is on a rally, would it still be a good time to buy in the financial sector? Okay. Well, the PSE index, no? The PSE index is a collection of a lot of companies, no? Ang difference sa mga sector indices, different business models, no? Yung nasa PSEI, so may mga bangko ka dyan, may mga manufacturing ka dyan, may consumer ka dyan, etc. No? So, syempre, no, may mga different economics, di ba? No? Minsan malakas yung ibang negosyo, minsan hindi, di ba? No? Pero sa ngayon, bad kasi ang property. 'Di ba? Tapos ang daming property sa PSEI. 'Di ba? Ang daming property sa PSEI, pati yung parents ng mga properties na 'yon, malaki rin sa PSEI. So basically that's your Ayala Land, SM Prime, no, na si SM tsaka si AAC nasa PSEI din, 'di ba? So talagang medyo nadadrag no as we have seen kanina, 'di ba, sa sector chart ni sa sector index chart ni property, 'di ba? No, parang medyo bearish yung market sa kanya. So basically 'yun yung kumihila talaga sa PSEI. So factor ba, no? Factor ba sa PSEI sa pag-invest mo halimbawa sa pagtingin mo kung maganda ba mag-invest sa bangko? Definitely yes. Okay? Pero between a weak PSEI but still a strong financial sector index, no? Ano ang mas matimbang? Doon ako sa sector index. Parang gano'n, no? Kasi alam ko or na-identify naman natin kung ano ang nagpapahina sa PSEI, which again is properties, di ba? Talagang pulled down siya by the very sentiment of properties. That is to say na may ibang options pa. No? Wag natin tignan yung mga sabihin natin always the PSEI, hindi, no? Lalo na pag hindi naman maganda yung PSEI, ibig sabihin medyo bearish pa siya or sideways at best, di ba? May iba pang options, sabi nung ginawa natin kanina, uy, meron, di ba? Makikita natin yung sector na to, in this case, particular case, financial and mining and oil. In the midst of a bad market, di ba? In the midst of a bad all shares and PSEI and all other sectoral indices, maganda ang tinatakbo ng financial sa mining and oil. So may option ka pa din. Okay, so i-consider yes, pero sa timbang, mas matimbang yung sectoral.